Magandang umaga, Edwin. Edel Mistina, kausap ko ngayon ang head ng dispatcher ng Caloocan na Victory Liner, Ginong Mel Lopez. Pero naman itong nasa 70 Aircon Bus Terminal na biyaheng Cagayan, Baguio, Olongapo, Iba, Santa Maria, San Fernando at Tugigaraw ang may mga reservation na, may mga nagpa-reserve na. Kaya tiniyak nila na sapat yung bus at kung sakaling mapupuno at punuan na bago yung araw ng Merkules, meron pa rin silang mga extra trip na idadagdag na support naman galing sa ibang terminal ng Metro Manila. Ay dito ay ngayon pa lang ay dagsana yung mga tao, pero inaasahan natin na ngayong araw ng Merkules ng tanghali hanggang madaling araw yan ay pinaka-last at dadagsa pauwi ng bahagi ng Northern Luzon na. Bawal din yung magdala ng maraming gamit, pero kung may mga alagang hayop naman, may mga permit silang ibibigay para makasakay. At kung walang permit, ay pinagbabawal. Hindi nila pinagbabawal ang mga driver na papasok na kahit amoy alak lang, ay hindi sila pwedeng pagmanehuin dahil nga sabi nga, nakasalalay sa kanilang gamay ang buhay ng mga kababayan nating pasahero, lalo na ngayong uwi at mahababang biyahe. Sabi dito kailangan ng mahabang pasensya dahil nasahan na ng kaba ng North Luzon Expressway ay babagal yung bigat ng daloy ng trapiko, lalo na sa ganitong Holy Week. Sa ngayon ay nakatasig dito ang LTO, ang LTFRB, na siyang nakabantay rin sa bawat terminal dahil tinitingnan din nila kung nararapat pa ba yung mga gulong, yung preno, yung mga signal light, taillight, mga headlight, at kung may mga paglabag, agad-agad sinisita ng mga ahensya ng gobyerno. Sa ngayon ay itong kaban ng North Luzon Expressway ay maluwag pa naman yung daloy ng trapiko, pero bahagyang yung nagsipag-uwian na nung araw ng Sabado na pauwi naman ng Metro Manila, bagyang mabigat ang daloy ng trapiko papasok ng Balintawak, pero ipapasok ng NLEX galing ng Metro Manila ay maluwag pa sa mga oras na ito. Edwin, update, wala pa rin. kanina galing tayo sa PTEX, fully book yung ilang biyahe pa Bicol, bagamat mayroon pa rin syempreng special permit for walk-ins, partner, di ba? Ganoon naman dun sa Maynila naman, sa may Florida bus, yung ilang biyahe ng hapon Patugigaraw ang fully booked na online, ha? Ibig sabihin pwede pa rin tumanggap ng walk-in. Diyan may binabanggit ka, ano, na ready pa rin ng Victory bus sa Caloocan tumanggap ng mga walk-in at mag-deploy ng additional units. Pero ano-anong biyahe ulit yung mga punuan na doon sa kanilang initial na booking schedule, Edwin? Ang halos punuan na rito, itong biyaheng Baguio at Tugigaraw. Ayun. Yan. San itong Olongapo, medyo malapit-lapit. Yung dalawang yan, Edel, ang sinasabing yung online reservation, marami-rami na. At kung sakaling hindi nakakayanin doon sa mga reservation, yung mga sasakay, yung mga walang reservation, anytime daw ay may mga dadagdag silang mga extra trip na support naman ang galing ng ibang terminal. Pero naman dito isang terminal para mga ordinary bus, yan naman na biyaheng Bulacan. Ayan, yan na wala naman problema dahil malapit lang at makaresponde naman yung ibang mga terminal na galing dito sa Metro Manila kung sakaling matrap. Ang matagal dito, mapusiling matagal at pagbiyahe, itong malalayo, itong pinanggit ko nga, itong Cagayan, Baguio, Olongapo, Iba, Santa Cruz, San Fernando, at Tugigaraw. Edwin, klaruhin ko lang, no, may nabanggit ka kanina, may limitasyon sa pagdadala ng bagahe, tama ba? Hanggat maaari, ay dito kay Ginong Mel Lopez, iwasan yung pagdadala ng marami. Para yun tama lang, no? Pero yung lalo na yung pagdadala ng mga matulis na bagay, baril, yung mga lahat pinagbabawal, hanggat ay talagang mahigpit yung mga terminal ngayon dahil yung ating kapulisan, ang Caloocan na Police at Northern Police District ay nakantabay rin sa bawat terminal ngayon dahil katuwang sila doon sa pagbabantay sa pagpapatupad ng pinagbabawal dito sa mga bus terminal. Anong oras ang last trip dyan, Edwin? Ang last trip dito hanggang madaling alas 12, pero 10 o'clock
yung mahuling pasero, sinasakay pa yan. So, uubusin nila yung hanggang 10 o'clock na dumating. So, posibleng na abot minsan yan ng alauna, alas 2 ng madaling araw. Pero tuloy, yung iba naman, yung natutulog na rito sa terminal, natin ng alas 3 o alas 4, first trip, saka naman sila ibibiyahe patungo ng bahagi ng Northern Luzon. Alright. Maraming salamat, Edwin. Ayan. Okay, wala pa rin dito sa mga terminal sa Caloocan, RS-23, Edwin Duque nagulat, sa DISA Race, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.